Welcome sa Tagalog Manwarika, at inutusan nga ni Elder Shang ang lalaki na puntahan at e-welcome ang tatay ni Wang Ying na si Patriarch Wang Hong. Napasabi naman si Elder Shang sa kanyang isip na si Patriarch Wang Hong daw ay kabilang sa four families. At ito raw ay bigla na lang dumalaw dito. Ngunit ganun pa man daw ang personal daw na pagbisita nito ay isang karangalan. Mamaya na lang daw niya iintindihin si Zhang Zuan. Tinanong naman ni Shang Bin si Elder Shang na hindi raw ba si Patriarch Wang Hong ay isa sa 10 potensyal na makasama sa Grandmaster's list. Bakit daw ba gustong bisitahin ng isang makapangyarihang tao si Elder Shang? Sumagot naman si Elder Shang at sinabing marahil raw ay dahil kay Wang Sao. Nagtaka naman si Shang Bin nang marinig ito. Sumagot naman si Elder Shang na si Wang Sao daw ay anak ni Patriarch Wang Hong. At ito raw ang nakatadhanang pumalit bilang patriarch ng Wang family sa hinaharap. Ito raw ay tinanggap ni Elder Shang bilang mag-aaral at matagumpay na si nanay at ito raw ngayon ay nasa level 4 body nourishing stage na. At mukhang nandito ang patriarch upang magpasalamat sa kanya. Tinanong naman ni Zhang Zuan si Shen Biro kung si Wang Sao daw ba ay mag-aaral ni Elder Shang. Sumagot naman si Shen Biro ng oo at sinabihan si Zhang Zuan na maghanap na raw ito ng pagkakataong makaalis. Dahil si Elder Shang daw ay laban kay Zhang Zuan at ngayon ito raw ay suportado na ng Wang family. Siguradong magiging makapangyarihan at maimpluwensya daw si Elder Shang sa hinaharap. At kung mananatili raw si Zhang Zuan sa academy siguradong mahihirapan lang daw ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na hihintayin na lang daw niya ang araw na yon at titingnan kung ano ang mangyayari. Nagulat naman si Shen Biro nang marinig ito. Napasabi ito sa kanyang isip na gusto niya lang daw tulungan si Zhang Zuan ngunit ito raw ay walang pakialam. At makikita ngang masayang binati ni Patriarch Wang Hong si Elder Yang at sinabing matagal na raw silang hindi nagkita. Winelcome naman ito ni Elder Shang. At sinabing ikinasisya niya raw ang pagpunta nito. Sabihin lang daw ng patriarch kung ano ang magagawa para rito. Ang pagbisita daw nito ay isang malaking karangalan. Nasiyahan naman ang patriarch nang marinig ito at sinabing sa katunayan siya raw ay pumunta upang humingi ng pabor. Sinabi naman ni Elder Shang na sabihin lang daw nito kung ano ang kailangan niya. Sinabi naman ng patriarch na ito raw ay tungkol sa kanyang anak na si Wang Ying. Sinasabi raw na ang guro nito ay nagngangalang Zhang Zuan. Nasaan daw ba ito ngayon? Sinabi naman ni Elder Shang na ito raw ay ibang klaseng pagkakataon at itinuro ang kinaroroonan ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Kaohsiung na deserve daw ni Zhang Zuan ang paparating. Ang lakas daw ng loob nito na lokohin ang anak ni Mr. Wang. Mukhang masasangkot daw ito sa gulo. Nasiyahan naman sa pangyayaring ito si Shang Bin at napasabi sa kanyang isip na mukhang madadaganan daw ng kamalasan si Zhang Zuan. Hindi raw gaya ng ibang mga teacher sa academy, si Mr. Wang daw ay strikto at walang pakialam sa rules. Napaisip naman si Zhang Zuan na ito raw pala ang tatay ni Wang Ying. Makikita ngang palapit na si Mr. Wang kay Zhang Zuan at napasabi naman si Elder Yang na ano raw ba ang gagawin nito. Maya-maya pa ay makikitang lumuhad si Mr. Wang sa harapan ni Zhang Zuan at sinabing ikinagagalak niya raw itong makilala. Na siya namang ikinagulat ni Shen Biro. At ng iba pa. Napasabi naman si Elder Shang na hindi raw ba paparusahan nito si Zhang Zuan. Napatanong naman si Kaohsiung sa kanyang isip kung nananaginip lang daw ba siya paano raw ito nangyari. Bakit daw lumuhad ito sa harap ni Zhang Zuan? Sinabi naman ni Shang Bin na ito raw ay hindi totoo. Ang dapat daw sinigawan na ni Mr. Wang si Zhang Zuan at patayin ito sa bogbog. Nakiusap naman si Zhang Zuan kay Mr. Wang na tumayo daw ito. Para saan daw ba ang ginagawa nito? Sumagot naman si Mr. Wang na pinagaling daw ni Zhang Zuan ang mga binti ng kanyang anak at binigyan niya rin daw ito ng malalim na kaalaman, kaya gusto niya rong personal na magpasalamat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na walang anuman daw ito. Si Wang Ying daw ay mag-aaral niya kaya tungkulin niya raw na i-cultivate ito. Napasabi naman si Elder Mo na ang role daw ng isang guro ay gabayan ang kanyang mag-aaral sa tamang landas. Bigyan ng kaalaman at resolbahin ang mga pagdududa nito.
At ekinote nito ang sinabi ni Zhang Zuan. At sinabing walang duda raw na ang pagtitiwala ni Liu Yang kay Zhang Zuan ay nakaka-attribute sa kanyang great spirit. Maya-maya pa ay sinabi ni Elder Mo kay Mr. Wang na hindi raw kailangang personal na pumunta nito kahit si Zhang Zuan daw ang guro ni Wang Ying. Nagulat naman si Mr. Wang nang marinig ito at sinambit ang pangalan ni Elder Mo. Sinagot naman ni Mr. Wang si Elder Mo at sinabing napakatalino daw talaga nito. Mayroon daw talaga siyang iba pang pinunta dito. Gusto niya rong humingi ng pabor kay Elder Shang. Sinabi naman ni Elder Mo kay Mr. Wang na sabihin lang daw nito kung ano ang maitutulong niya at gagawin niya raw ang kanyang makakaya. Sinabi naman ni Mr. Wang na ang anak niya raw na lalaki ay nag-aaral sa klase ni Elder Shang sa mga araw na ito. Hindi pa raw siya pumunta rito para magpasalamat sa hard work ni Elder Shang. Kaya tanggapin niya raw ang kaunting regalo na ito. Sumagot naman si Elder Shang na talaga rong ikinasisya niya ito. Ngunit tungkulin niya raw na magturo at mag-cultivate ng mga mag-aaral. Hindi niya raw matatanggap ang regalong ito ngunit ganun pa man salamat daw. Napasabi naman si Elder Shang sa kanyang isip na ano raw ba ang ginagawa ni Mr. Wang, si Elder Mo raw na mula sa Teacher Union ay nandito. Bakit daw ito magbibigay ng regalo sa harap nito? Sinabi naman ni Mr. Wang na napapahanga daw siya sa moralidad ni Elder Shang. Ang totoo raw talaga siya raw ay pumunta rito upang discuss ang isang bagay kay Elder Shang. Mayroon dong masamang nangyari sa cultivation ng kanyang anak na lalaki sa mga araw na ito. At ang mga lessons daw ni Elder Shang ay hindi akma sa kanyang anak. Maaari daw ba nitong drop out si Wang Cao sa klase niya? Nagulat naman si Elder Shang nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na si Wang Cao daw ay natututo ng mabuti, bakit daw gusto nitong drop out niya ito. At dinagdag pa ni Mr. Wang na sana raw sumang-ayon si Elder Shang dito. Napabuntong hininga naman si Elder Shang at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba ito maaaring sabihin ng private ni Mr. Wang. Bakit niya raw ito sinasabi sa harap ng maraming tao? At sinabi nito kay Mr. Wang na ngayon daw na nakapagdesisyon na ang anak nito syempre naman daw papayag siya. At makikitang ang pinatakan ng dugo ni Elder Shang ang token at sinabi sa kanyang isip na ang pag-drop out daw ng isang mag-aaral ay nangangahulugan na inferior ang teaching skills ng isang guro. Ito raw ay sampal sa kanyang pagmumukha. Napakawalang muwang niya raw na mag-isip na si Mr. Wang ay pumunta rito para mag-beg sa kanya ng anuman. Ngunit ang kinalabasan daw gusto palang mag-drop out ng anak ni Mr. Wang mula sa kanyang klase. At napamurang kapag kumalat daw ang balitang ito siguradong matatanggol daw siya bilang director ng Office of Academic Affairs. Maya-maya pa ay iniabot ni Elder Shang ang token kay Mr. Wang at sinabing natapos niya na rong burahin ang pangalan ni Wang Cao sa kanyang klase. Nagpasalamat naman dito si Mr. Wang. Sinabi naman ni Elder Shang na okay lang daw yun. Ang guro at mag-aaral daw ay mayroong free choice. Kaya understandable na mag-drop out ang isang mag-aaral mula sa kanyang klase kung pakiramdam nito na hindi na siya nag-pay fit in. At sinabi ni Elder Shang na kay Mr. Wang na maaari daw ba siyang magtanong kung sino ang prefer ni Wang Cao na maging guro niya. Sinabi naman ni Mr. Wang na nakapag-decide na raw siya para rito. At tinanong ni Mr. Wang si Zhang Zuan kung eligible na raw ba ang kanyang anak na si Wang Cao na maging mag-aaral nito. Na siya namang ikinagulat ng lahat. At makikitang sumirit ang dugo sa bunganga ni Elder Shang. At sinabi sa kanyang isip na nagbibiro daw ba si Mr. Wang. Nag-drop out daw ang anak nito mula sa kanya upang maging mag-aaral ng isang guro na 0 ang naging score sa Teacher's Qualifications Assessment. Napasabi naman si Kaohsiung na ano raw ba ang nangyayari. Napasabi naman si Shang Bin sa kanyang isip na nasisiraan na raw ba ng bait si Mr. Wang. Bakit daw nag-drop out si Wang Cao mula sa kanyang lolo? At gusto pa raw nito na maging guro ang isang walang silbi. Maya-maya pa ay sinagot ni Zhang Zuan si Mr. Wang at sinabing si Wang Cao, patawad. Hindi niya raw ito tatanggapin. Hindi naman makapaniwala ang apat sa sagot ni Zhang Zuan at nagsipagtumbahan ang mga ito. Nanlaki ang bunganga at mata ni Liu Yang at Shen Biro nang marinig ito.
At maging si Mr. Wang ay hindi rin makapaniwala. Napamura naman si Xiang Bin at sinabing personal daw na pumunta rito ang patriarch ng Wang family upang alokin si Zhang Zuan na maging guro ng henyong anak nito ngunit tinanggihan lang daw nito ni Zhang Zuan. Tinanong naman ni Shen Biro si Zhang Zuan kung seryoso daw ba ito. At napasambit naman si Liu Yang sa pangalan ni Zhang Zuan. Napaubo naman ng dugo si Elder Xiang at napahawak sa kanyang dibdib at napasabi sa kanyang isip na siya ay director ng Office of Academic Affairs. Nag-drop out daw ang anak ng patriarch mula sa kanya at gustong lumipat sa walang silbing guru ngunit ang kapal daw ng mukha nito na tanggihan ito. Hindi pa raw siya nakaranas na mapahiya ng ganito kahit kailan. Sinabi naman ni Elder Mo na nagbago na raw ang pananaw niya kay Zhang Zuan ngunit mukhang ina-underestimate niya pa rin daw ito. Mukhang mas capable pa raw ito kaysa sa inaakala niya. Hindi mo siya matatanggap, tanong naman ni Mr. Wang. Sumagot naman si Zhang Zuan ng hindi. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi raw ba sinabi ni Wang Sao ang nangyari sa kanila noong nakaraang araw. Sinabi naman ni Mr. Wang na alam niya raw na ang anak niya ay pabaya. Hindi raw nito na-recognize ang talent ni Zhang Zuan noon. At nang insulto pa ito. Sana raw ay wag itong dibdibin ni Zhang Zuan dahil bata pa raw ito at hindi pa nagbibehave ng maayos. Sumigaw naman si Kaohsiung at sinabihan si Mr. Wang na wag niya rong sabihin ang mga bagay na ito. Hiidi raw dahil doon kaya ni-reject ni Zhang Zuan ang anak niya. Nagtaka naman si Mr. Wang nang marinig ito. Dinagdag pa ni Kaohsiung na si Zhang Zuan ay isa lamang martial artist na nasa level 3 ng Chi Formation stage samantalang si Wang Sao ay nasa level 4 na ng Body Nourishing stage. Si Zhang Zuan daw ay mas mahina kumpara sa kay Wang Sao. Paano raw ito matuturuan at ma-enlighten ni Zhang Zuan mas malakas pa raw ito sa kanya. Alam daw ito ni Zhang Zuan kaya ayaw niyang tanggapin si Wang Sao. Sinabi naman ni Xiang Bin na tama daw mas mahina daw si Zhang Zuan kumpara kay Wang Sao. Paano raw magiging teacher ni Wang Sao si Zhang Zuan, ito raw ay isang joke. Sinabi naman ni Elder Xiang na sana isipin daw ito ng mabuti ni Mr. Wang. Hindi na raw importante na nag-withdraw si Wang Sao sa kanyang klase. Ngunit kapag pinili daw nito ang mas mahina kaysa sa kanya natatakot daw siya na hindi magiging maganda ang cultivation journey nito. At lihim na napatawa ang tatlo. Sinabi naman ni Mr. Wang sa kanyang isip na sinabi daw sa kanila ni Wang Ying na si Zhang Zuan daw ay nagtataglay ng nakamamanghang teaching method. Ngunit hindi niya raw alam ang tunay na cultivation base nito. Sinabi naman ni Kaohsiung kay Zhang Zuan na wag na daw itong magpanggap. Maaari daw na maloko nito ang mga level 3 na mga martial artists ngunit hindi raw nito maloloko ang mga senior students. Sumang-ayon naman si Elder Xiang kay Kaohsiung at sinabing tama raw ito. Hindi pa raw naka-breakthrough sa level 4 si Zhang Zuan. Kaya hindi raw nito alam kung paano turuan at cultivate ang mga mag-aaral na nasa body nourishing stage. Sumagot naman si Mr. Wang na ngunit sinabi raw sa kanya ni Wang Sao na sinalo daw ni Zhang Zuan ang kanyang ultimate blow gamit lamang ang dalawang daliri. At sigurado daw siya na hindi iyon kayang gawin ng mga martial artists na nasa Chi Formation stage. Natawa naman si Xiang Bin nang marinig ito at sinabing kahit gumawa raw ito ng excuse upang hindi ito mapahiya gawin naman daw sana nitong kapani-paniwala. Dinagdag pa ni Kaohsiung na ang lakas daw ng level martial artist na nasa body nourishing stage ay lagpas sa 700 kg. Kaya imposible daw ito na masangga ni Zhang Zuan. Tapos dalawang daliri pa raw. Sa tingin daw ba ni Mr. Wang na si Zhang Zuan na nakakuha ng 0 sa Teacher's Qualifications Assessment naabot na ang acupoint opening stage kagaya ng mga elders? Sumagot naman si Liu Yang na ngunit nakita niya raw na sinangga ni Zhang Zuan ang atake ni Wang Sao gamit lamang ang dalawang daliri. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na ang reaction daw ng mag-aaral ay hindi nagsisinungaling, mukhang totoo raw ito. Sinabi naman ni Elder Xiang kay Mr. Wang na ito raw ay master ng cultivation.
Naniniwala raw ba talaga ito na kayang sanggahin ng martial artist na hindi naabot ang middle acupoint opening stage ang atake ni Wang Tao gamit lamang ang dalawang daliri? At kahit gusto niya raw na maging guro ni Wang Tao si Zhang Zuan ay hindi niya raw kailangang e-boost ng ganito ang prestige ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinawag na naman ng lalaki si Elder Shang. Ano raw ba ito? Tanong naman ni Elder Shang. Sumagot naman ang lalaki na mayroon dong isang tao na naghahanap kay Zhang Zuan. Isang tao na naman na naghahanap kay Zhang Zuan, sino raw ba ito? Sambit naman ni Elder Shang. Ano raw ba ang meron ngayon, bakit ang dami daw nang naghahanap kay Zhang Zuan? Sumagot naman ang lalaki na ito raw ay si Young Lord Bison. Ang anak na lalaki ng Lord South Defender. Sumigaw naman si Elder Shang na bakit hindi niya raw ito pinapasok agad, papasukin niya na raw ito. Nataranta namang sumunod ang lalaki. Napaisip naman si Elder Mo na Young Lord Bison, ang Lord South Defender daw ay bumalik sa Changshuan Kingdom upang mag-report kailan lang. At mukhang sinama raw nito ang kanyang anak na lalaki na si Young Lord Bison. At ito ay nagtaka kung bakit bibisitahin daw nito si Zhang Zuan na isang lousy at mahinang guro samantalang ito ay isang top genius at nag-iisang anak na lalaki ng isang prominent official. Hindi raw ito nagko-connect. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na kilala daw ba ni Zhang Zuan si Young Lord Bison. Ngunit napakalayo daw ng status nila sa isa't isa. Maya-maya pa ay pumasok na si Bison. Binati naman ito ng lahat maliban kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay masaya nitong kinawayan si Zhang Zuan. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung bakit daw ito nandito. Binunggo naman ito si Zhang Zuan at sinabing aalis na raw siya kapag natapos na ang duty ng kanyang ama at malapit na raw yun. Kaya kailangan niya na raw magsimulang matuto kay Zhang Zuan as soon as possible. At magsikap na makapasa sa test nito. Hindi naman makapaniwala ang apat sa kanilang nasaksihan. Napasabi naman si Shang Bin sa kanyang isip na paano raw nangyari na napaka-close ni Zhang Zuan at Young Lord Bison sa isa't isa. Napasabi naman si Elder Shang sa kanyang isip na hindi raw ba isa lamang teacher si Zhang Zuan, bakit daw ganito ito kausapin ni Young Lord Bison. Maya-maya pa ay sinigawan nito si Zhang Zuan at sinabing napakabastos daw nito. Bakit niya raw kinakausap si Young Lord Bison sa ganoong paraan? Magbaw raw ito. Ito raw ay walang magandang manners para sa isang teacher. Magbehave daw ito ng tama. Makikita namang naiinis na lumingon si Bison. Sinabi naman ni Elder Shang kay Bison na wag daw sana itong ma-offend. Si Zhang Zuan daw ay napakahina at walang manners. Ngunit sumigaw lang si Bison na tumahimik daw ito, sino raw ba ito? Si Zhang Zuan daw ay maituturing niya na nalolo kung ang pag-uusapan ay seniority. Tingnan daw nito ang dila nito. Mayroon daw ba itong death wish? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi raw ba alam ni Bison na gusto niya lang ng low profile. Makikita namang nagulat ang lahat sa sinabi ni Bison at tila nag-crack ang willpower. Makikita naman ang labis na pagkagulat ni Elder Shang at napasabi ito sa kanyang isip na ang tatay daw ni Bison ay ang Lord South Defender at ito raw ay magkapareho ng seniority sa kamahalan. Tapos sasabihin daw nito na lolo niya raw si Zhang Zuan kung ang pag-uusapan ay seniority, ang ibig sabihin daw ba nun ay mas higit pa si Zhang Zuan kaysa sa senior ng kamahalan. Napasabi naman si Kaohsiung sa kanyang isip na ano raw ba ang nangyayari. Napatanong naman si Elder Mo sa kanyang isip kung sino raw ba itong si Zhang Zuan. Bakit daw ito itinetrata ni Young Lord Bison na parang lolo? Dinagdag pa ni Bison na si Zhang Zuan daw ay isang master ng painting at calligraphy. At ito raw ay 3 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Napasabi naman sa kanyang isip si Zhang Zuan na tama na raw, paano na raw siya maglalaylo sa future nito. Idinagdag pa ni Bison na tinawag pa raw ni Elder Shang si Zhang Zuan na clumsy at walang manners. Hinahanap raw ba talaga nito ang kanyang katapusan? Humingi naman ng tawad si Elder Shang dito. Sumagot naman si Bison na mabuti naman daw kung ganoon. At kung siya raw ay magiging honest, niligtas niya raw ang buhay nito.
Dahil kung si Zhang Zuan daw ay kumilos at hindi na kontrol ang lakas niya malamang patay na raw ito ngayon. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Niligtas ang buhay ko, hindi makontrol ang kanyang kapangyarihan, sambit naman ni Elder Shang. Napasabi naman si Kaohsiung sa kanyang isip na ang ibig daw bang sabihin mas malakas si Zhang Zuan kaysa sa kay Elder Shang. Paano raw ba ito nangyari? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gusto niya lang daw itago ang kanyang lakas at gulatin ang mga ito ngunit ito raw ay ginulo ni Bison. Sinabi naman ni Mr. Wang kay Zhang Zuan na buo na raw ang isip niya tanggapin daw sana nito bilang mag-aaral si Wang Cao. Nagalit naman si Bison dito at sinabing sino raw ba ito bakit ginagawa nito ang gusto niyang gawin. Gusto raw ba nitong makipaglaban sa kanya settle daw nila ito ngayon. Ngunit tumanggi si Mr. Wang. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabing sige, makakaupo daw si Wang Cao sa klase niya bukas. At kung makaka-perform daw ito ng maayos tatanggapin niya raw ito. Nagpasalamat naman si Mr. Wang dito. Makakaupo sa klase, hindi naman makapaniwala si Elder Shang sa kanyang narinig at sumirit ang dugo nito sa kanyang bunganga. Sinabi naman ni Bison kay Zhang Zuan na mayroon daw ba itong gustong ipagawa sa kanya. Kung meron daw tutulong daw siya ngunit pagkatapos nun turuan niya raw ito ng painting at calligraphy. Sinabi naman ni Zhang Zuan na oo meron. At sinabi nito kay Elder Shang na tapos na raw ang Enlightenment Will Trial. Oras na raw upang tuparin ang napag-usapan hindi raw ba? At makikita ngang tumingin si Bison at Mr. Wang kay Elder Shang. Sinagot naman ni Kaohsiung si Zhang Zuan at sinabing wag daw itong ma-carried away. Siya raw ay natalo sa trial at mapapalo ng 100 na beses ng Immortal Slaying Rod ngunit si Zhang Zuan daw ay hindi qualified na disqualify siya. Hindi ako qualified, sambit ni Zhang Zuan. Siyempre hindi sambit naman ni Kaohsiung. Dinagdag pa nito na wala raw siyang nagawang mali sa pagtuturo. Wala pa raw mag-aaral na nahulog sa chi deviation sa ilalim ng gabay niya. At hindi man daw ganun kataas ang marka niya sa Teacher's Qualifications Assessment siya raw ay pumasa. At kahit ang Teachers Union ay walang kakayahan na disqualify siya ng dahil lang sa isang bet. Sino raw ba si Zhang Zuan para disqualify siya? Tinanong naman ni Zhang Zuan si Elder Mo kung totoo raw ba ang sinasabi ni Kaohsiung. Sumagot naman si Elder Mo na oo totoo daw yun. Ang Teacher's Qualifications daw ay aprobado ng Teachers Union at kung walang maling gawain walang sino man ang makakatanggal sa qualifications ng isang guro. Sumagot naman si Zhang Zuan ng ganoon ba ngunit bakit hindi raw ito sinabi ni Zhang Zuan noong nagbet sila. Sumagot naman si Elder Mo na hindi niya raw kasi inaasahang mananalo si Zhang Zuan. Ang tanging paraan lang daw ni Zhang Zuan para tuparin ni Kaohsiung ang napagkasunduan Sumabat naman si Zhang Zuan na ano daw yun. Sinabi naman ni Elder Mo na kailangan daw ng isang noted teacher at apprentice upang kumpirmahin ng personal na si Kaohsiung ay hindi qualified na maging guro. At ito ay i-report sa Teachers Union. Noted teacher, noted apprentice, tanong naman ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang mga ito raw ay big fish sa larangan ng pagtuturo. Wala raw siyang kakilalang mga ganitong tao at kung mayroon man daw ano raw ba ang pakialam ng mga ito sa isang bet. Maya-maya pa ay kumatok na naman ang lalaki at sinabi kay Elder Mo na ang babaeng nagngangalan daw na Huang Yu ay hinahanap si Zhang Zuan. Napasabi naman si Bison na nandito rin daw pala si Huang Yu. Nagtaka naman si Zhang Zuan kung ano ang ginagawa ni Huang Yu dito. Sinabi naman ni Elder Mo na papasukin daw ito. At ito ay pinapasok ng lalaki. Nagpasalamat naman si Huang Yu dito. Maya-maya pa ay nagbatian ang dalawa. At ilang sandali pa ay magalang na binati ni Huang Yu si Zhang Zuan. Napasabi naman si Elder Shang na ito raw ba ang anak ng President ng Teachers Union na si Elder Huang. Ito raw ba ang genius na batang babae na naging tutor sa murang edad. Sinabi naman ni Bison na si Huang Yu daw ay isa sa mga noted teacher apprentices na binanggit ni Elder Mo ngayon lang. Maluha-luha namang sinabi ni Elder Shang sa kanyang isip na si Zhang Zuan daw ay ipinadala ni Satan para sa kanya.
Sinabi niya raw na hindi kayang magturo at mag-enlighten ang mag-aaral ni Zhang Zuan ngunit dumating daw si Mr. Wang upang i-drop out ang anak niya at ilipat kay Zhang Zuan. Sinabi niya rin daw na si Zhang Zuan ay mahina ngunit dumating naman si Baizon at sinabing ito ay higit na mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi din daw ni Elder Mo na tanging noted teacher at apprentice lang daw ang may kayang ma-disqualify si Kaohsiung bilang guro ngunit dumating daw ang isang tutor upang bisitahin si Zhang Zuan. Paano niya raw ba ito lalabanan? Napasabi naman si Kaohsiung sa kanyang isip na hindi ba't si Zhang Zuan ay walang silbi. Ano raw ba ang gagawin niya ngayon? Napasabi naman si Xiang Bin sa kanyang isip na bakit ang dami rong nakakakilala kay Zhang Zuan na inirerespeto siya ng lubos. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Huang Yu na ito pala ay isang tutor. Sumagot naman ito na siya raw ay maswerte lang dahil siya raw ang napiling tulungan ni Mr. Liu. Napasabi naman si Zhang Zuan na mabuti naman at ito raw ay isang tutor.